Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan po natin ngayon. Dumadami po kasi yung mga nananawagan na bumaba na sa pwesto itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa mga maling pulisiya niya sa paghawak sa gobyerno. So marami hindi na natutuwa sa mga diskarte niya, lalong-lalo na sa yung issue dyan sa West Philippine Sea, yung mataas na presyo ng mga bilihin, lalo na sa bigas. So marami hindi na natutuwa. Kaya dumadami na po yung mga nananawagan na bumaba na lang siya sa pwesto at hayaan na lang daw si BP Sara yung ang mamuno, ang kumbaga yung magpatuloy nung natitira niyang mga panahon para bilang presidente. So, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang to. Hindi pa nangangalahati sa termino ang Marcos Jr. administration ay kaliwat kanan na ang mga ginagawang kilos protesta laban sa pamahalaan. Hindi lang sa Luzon, Visayas at Mindanao, kundi maging sa ibang bansa, iisa lang ang sigaw ng mga... Pero ako, hindi po ako pabor dun sa mga sumisigaw na pababain na si Marcos sa pwesto. Kasi may punto yung sinasabi ng iba na kapag ginawa kasi ni Marcos sa bumaba sa pwesto, alam niyo yun, pwede niyang gamitin pang dahilan yan na kaya hindi niya napatakbo ng maayos yung Philippines kasi hindi niya natapos yung termino niya. So mahirap siyang batikusin pagdating sa ganyang bagay kasi may punto na hindi niya napatupad yung kanyang mga gusto dahil hindi nga natapos niya yung kanyang termino. At isa pa, parang pinalalabas din kasi nila dito na ang nag-organize daw para pababain sa pwesto itong si Bongbong Marcos yung mga Duterte. So ito po yung mga grupo na hindi Duterte ang nag-organize ng mga rallying ganito, yung mga humihingi na pabagsakin o paalisin si Marcos. Ito yung mga supporter lang ni Pangulong Duterte, pero sabihin natin, medyo pwedeng sabihin natin nga, mga Duterte yung nagpapaalis dahil nga mga pro Duterte yung mga nagre-request. Pero sa mga rally kasi ng gikan ng Maisog, parang wala naman tayong naririnig doon na nanggaling mismo sa bibig ng mga Duterte na pinaalis nila itong si Bongbong Marcos. Kaya medyo tricky para sabihin natin si Duterte yung may pakana para pababain sa pwesto itong si Marcos. mga Pilipino. Ilang araw lang matapos ang ginawang National Day of Protest nitong 30 ng Hunyo na dinaluhan ng libo-libong Pilipino sa buong mundo, heto at muling nagtipon ang ilan sa ating mga kababayan para ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Bongbong Marcos. Daan-daang volunteers ng mamamayan ayaw ng digmaan at Marcos Alis Dyan Movement ang nagkaisa para iparating sa pamahalaan ang kanilang mga hinaing. Tatlo ang branches ng gobyerno natin, executive, legislative, tsaka judiciary. Anong ginawa ninyo ngayon? Anong ginawa ninyo sa bansang ito? Bakit hindi kayo manindigan para sa taong bayan, lalo na sa banta ng giyera na tayong lahat ay mamamatay? Ayon kay dating Department of Energy, Undersecretary Ben Ranque, kaya nila binuo ang Marcos Alis Dyan Movement ay dahil punong-puno na sila sa pagiging mahina at kawalang resulta sa pamamalakad ng mga nasa kapangyarihan ngayon. Kaya kinasa namin itong Marcos Alis Dyan kasi wala na kaming magawa. Enough is enough. We have had trouble. Enough for the trouble. Marami ng kaguluhan. Mataas na ang kagutuman. Bumalik ang druga. Bumalik ang criminality. Bigas saan? Ang 20 pesos mo. Di ba? Nag-iisip ka ba? Para naman sa dating Philippine diplomat, Gigil na gigil si Manong dun. Dati pala siyang secretary sa gobyerno.
Pero may punto siya, di ba? Bumalik talaga lahat ng ano ngayon, yung mga kumbaga yung mga panahon ni Pangulo Duterte, yung mga tinanggal niya, tulad ng droga, bumabalik na ngayon. Kung yung dati, yung mga atik-atik dyan nagtatago, ngayon lumalabas na udi sila. Di ba? Pansinin nyo, ang dami na nahuhuling mga drugs ngayon. Bultuhan talaga, bilyon ang halaga. Pero noong panahon ni Pangulo Duterte, pahirapan sila. Di ba? Iniiwan na nga lang sa dagat, pinapaanod na lang para doon na lang kukunin yung kanilang mga shipment. Ngayon, itatravel na nila by land yung kanilang mga kalakal. Di ba? Yung presyo ng pagkain. Andiyan yung sinasakripisyo nila yung mga magsasaka. Ibinaba yung buwis sa taripa para lang mapagbigyan yung hiling na sinasabi yung plano daw ni Pangulong Marcos na ibaba sa 20 pesos per kilo yung bigas. So para lang matupad yung pinapangarap ni Marcos na ibaba yung bigas, isinakripisyo yung mga magsasaka na sila yung direktang tatamaan sa pagbaba ng presyo ng bigas. Na wala naman daw yun kasiguraduhan na talagang bababa yung presyo ng bigas kasi ano rin naman yan parang kasalalay pa rin naman yan sa sa presyuhan sa world market So kahit babaan mo yung taripa dyan sa importation ng bigas, kung mataas naman ang kuha nila ng bigas sa ibang bansa, so ikakarga rin nila yung presyo niyan doon sa presyo ng bigas. So wala din. Ngayon, siyempre, halimbawa, pumaba yung presyo ng bigas. Yung mga local farmer naman natin, nagbumasos naman ng mahal. Ang mahal kasi ng fertilizer dito sa atin. Yung nga yung unang nirereklamo nila, yung fertilizer, mahal. May bayad yung irigasyon. Siyempre, lahat ng gastos nila, ikakarga nila dun sa binibenta nilang palay. Kung hindi naman yung presyo ng palay nila, hindi nila maididikit dun sa imported na bigas, paano sila kikita? Halimbawa, ang gastos ng magsasaka sa bigas nila kumbaga ang presyo na pwede lang ibenta sa bigas 45 para kumita sila. Kung ang presyo ng bigas na sinasabi nitong administrasyon bababa ng 30 pesos. So 15 pesos difference. Kung sa 45 pesos alanganin nang kumita sila ron, bababaon nyo pa ng 30. So lugi-lugi na yung mga magsasaka natin. So, mangyayari niya, may iwanan na naman yung mga bigas nila or ibibenta nila ng palugi para wag lang mabulok. Diba? Napagbigyan mo nga yung hiling ng mga kababayan natin maibaba yung presyo ng bigas, isinakripisyo mo naman yung magsasaka na mahihirap din yan. Hindi naman mayayaman yung mga magsasaka natin. Kumbaga, doble-doble nga rin yung hirap nila dahil nagpapakahirap sila magtanim para mayroong bigas sa bansa natin. Tapos aapihin naman sila sa presyuhan para lang mapagbigyan yung pangarap mo maging 20 pesos. Di ba parang napagod na itong mga to kaya yan yung naging resulta ng kawalan ng kumbaga kahinaan ni Marcos. Nakikita nila yung kahinaan ni Marcos. So, yun ang request nila. Marcos alis dyan movement. Di ba? At political analyst na si Adolfo Paglinawan, nanganganib ngayon ang ating bansa dahil sa presensya ng mga Amerikano. Punta tayo mula noong 2001, 2003. Nagpunta sila sa Iraq, ginera nila Iraq. Nagpunta sila sa Afghanistan, ginera nila Afghanistan. Punta sila sa Syria, sa Libya. At ngayon nasa Ukraine na sila. Nako, mga kabansa, lahat ho ng binanggit ko, wasak-wasak. Wasak-wasak na bansa. At ngayon, Diyan, tulad niya, may punto diyan si itong political analyst na to. Totoo naman, 'di ba? Nakipaggera ang Amerika sa Iraq dahil ang allegation nila meron daw weapon of mass destruction. Pero pagdating ng dulo, hindi naman pala wala sila nakuhang weapon of mass destruction. Andiyan pa yung pinapanagot nila si Saddam Hussein. Pumunta sila ng Syria. Pumunta sila ng Afghanistan. Pumunta sila ng Ukraine. Totoo naman, kitang-kita naman, durug-durug yung bansa nila. Yung Afghanistan, lugmok na sa hirap, lalo pa naghirap nung iniwanan pa ng Amerika. Wala silang binigay na tulong. Di ba? Ganyan yung mangyayari sa Pilipinas kapag natuloy yung gera na yan. Sigurado tayo, durug-durug tayo. Sila nagpapakasarap sa ibang bansa dahil doon may bahay sila ron May pera sila. Anytime pwede silang lumipad doon.
paano tayo mga may hirap na may iwan dito? Tayo yung sasalo ng kagutuman dito, ng kahirapan dito sa iiwanan ng gera na yan. Hindi tatagal ng isang buwan, durog tayo dyan. May masama akong balita sa inyo. Nandito na sila sa Pilipinas. Tayo na ho ang susunod na wawasakin. Anya dahil sa inilatag na missile system ng mga kano dito sa Pilipinas, ay nailagay na tayo ngayon sa mapa ng nuclear system ng mga malalakas na bansa na anumang oras ay pwedeng ihulog dito sa Pilipinas. Pag huyan, nalaman nila na yung sistema na yan, kinargahan nila ng Tomahawk, pwede na ho tayong tirahin. Ano nangyari ngayon? Nasa mapa na ho tayo ng nuclear ng China. Nasa mapa na tayo ng nuclear ng Russia. Nasa mapa na tayo ng nuclear ng North Korea. Kaya ito ang rason ng grupo kung bakit sila nagsagawa ng kilos. Yan yung nakakatakot. Di ba? Ang gera ngayon, hindi na barilan ng mga sundalo. Ang gera ngayon, paliparan na lang ng mesa. Tingnan nyo sa, sa Israel, tsaka sa Palestine. Di ba? Hindi masyadong na-highlights yung bakbakan sa grounds. Mostly, missile ang pinakakawalan. Kaya nga may Iron Dome yung, yung Israel eh. Dahil pinauulanan sila ng missile ng Palestinian. Ang Palestinian naman, ganun din. Hinaharang lang din ng missile nila yung mga missile na pinalalabas ng Israel. So hindi na hindi na bakbakan talaga ito ng baril, bakbakan na ito ng mga missile. So nasa radar na tayo ng siyempre hindi naman papayag yung China na nakaumang lang yung mga missile ng Amerika. Sila rin mag-uumang din. Kaya diyan siguro nakuha ni Senator Amy Marcos yung chismis niya na nakaumang na raw yung 25 hypersonic missile ng China sa atin. Dahil nga, tama yung sinasabi ni Manong doon. Dahil andito na yung mga missile ng Amerikano ng US eh. So yan yung target ngayon ng mga gumagamit din ng missile ng Russia, ng South Korea, North Korea, tsaka ng China. So target na rin tayo. Kaya nga, kumbaga sinasabi nga nila yung hanggat nakadikit tayo sa Amerika, nakadikit tayo sa digmaan. Dahil ang Amerika nabubuhay sa digmaan dahil dyan sila kumikita dahil ibinibenta nila kanilang mga armas. Protesta. Ang Amerikano, in time kaibigan natin. Pero ayaw lang namin ng inyong foreign policy na pupunta kayo dito parang koloni pa rin ninyo kami. You have to ask us, you have to ask the people if ever payag ba kami. Huwag yung basta-basta na lang ninyo isang tao lang kusapin, bangag pa. Kaya kinasa namin itong... Tama nga naman dito si Manong. Dapat Pilipino ang kausapin nyo, hindi isang tao lang ang dapat nyong kausapin, tapos bangag pa. Sabi ni Manong hindi natin alam sino yung sinasabi niyang isang tao kinakausap ng Ameriko na bangag. Kasi kung kang kakausapin mo bangag, siyempre anong utak niyan, lutang. So lahat ng sasabihin na ng Amerika, oo na lang ito ng oo. Dahil madaling nga paikutin dahil nga bangag eh. Sabi ni Manong. So dapat ang kausapin dito, taong bayan. Hindi yung nag-iisang tao na magdidesisyon para sa Pilipinas. Kung totoong bangag nga naman yun, talagang nasa bingad ng alanganin ng Pilipinas. May punto rito si Manong. Marcos alis dyan. Kasi wala na kaming magawa. Enough is enough. We have had trouble. Kaugnay nito may panawagan ng ating mga kapatid ng Muslim at mga kababayang OFW kay Bongbong Marcos. Kaming mga Muslim, siguro naalala niyo po yung tinatawag na Marawi Seeds. Sa aming mga Muslim, ayaw na namin maulit ang nangyari sa Marawi na talaga namang walang humpay ang putukan dyan. So kaming mga Muslim, kaya po kami nandito para po iparating na ayaw na namin. Tulad yan, yung nangyari sa Marawi. Ayan, bakbakan pa lang ng more on ground battle ang nangyari. Pero tingnan nyo naman yung damage na nangyari sa Marawi. Talagang durog na durog ang buong Marawi. Walang kumbaga, talagang back to zero sila. Talagang lugmok sa kahirapan. What more? Kung missile na ang lumilipad sa sa airspace ng Pilipinas, inaantay na lang natin bumagsak yan dito. Hindi lahat yan masasalo ng rocket missile ng Amerika. Hindi mag-aaksaya ang Amerika
ng sandamakmak na missile para lang harangin yung mga pakakawalang missile ng China. Hindi nila, sigurado ako, hindi nila pag-aaksaya niya ng oras. Hindi nila pag-aaksaya ng missile nila yan. Ang kanila dyan, madurog lang nila yung China. Kahit na madurog ang Pilipinas, hindi silang papakawala ng missile dyan. Kung magpakawala man sila ng missile dyan, ang tatargetin nila China. Hindi sila dyan yung magpapakawala para depensahan yung airspace natin. Malabo-malabo yan. Maulit ang nangyari nung nakaraan. Mahal na Pangulo, tandaan mo ang sinabi mo noong nangangampanya ka. Ang pangarap mo ay pangarap ng mga Pilipino. Bangag ka ba ng sinabi mo yon? Kasi walang Pilipino na naghahangad ng digmaan. Walang Pilipinong Oo nga naman. Kung hindi ka nga naman bangag, hindi ka talaga mangangarap ng digmaan. So dahil nga ang tapang-tapang ng presidente natin kasi andyan yung Amerika yun yung pinakaano nila pinagyayabang natin pinagyayabang ng mga nasa gobyerno natin. Andyan yung Amerika. Meron tayong mutual defense treaty sa kanila. Didepensahan tayo ng Amerika laban sa China. Yan yung kumbaga siyempre kung ikaw nga naman bangag. Kumbaga parang nagpapalakas ng loob yun. 'Di ba? Yung iba nga nagiinom pa para 'di ba? Pampadagdag ng nila yon ng para lumakas ang loob, para 'di ba yung mga nandiligaw, yung iba umiinom muna para lumakas yung loob, para masabi nila yung gusto nilang sabihin doon sa nililigawan nila. So siyempre pag ganito, bangag ka nga naman, medyo malakas din yung loob mo dahil nga sa sinasabi ng Amerika na nandito kami sa likod nyo. Susuportahan namin kayo. So siyempre ikaw asang-asa ka dahil feeling mo na didepensahan ka talaga. So tama yung sinasabi ni Net nung sasalita na to. Siguro nga, bangag yung presidente natin nung sinabi niya na yung pangarap nyo, pangarap ko rin. Dahil hindi naman nangangarap ang Pilipino ng digmaan. Ang pinapangarap ng Pilipino ay umasenso. Diba? Magkaroon ng trabaho sa Pilipinas, dumami ang trabaho rito para wala na mag-abroad, wala nang masisirang pamilya dahil siyempre, kapag nasa ibang bansa na, may naiiwang pamilya rito. At yun yung nagiging cause para masira yung pamilya. naghahangad ng panganib para sa kanilang pamilya. Ngayon po kay General Browner po, tignan nyo ang kalagayan ng Pilipinas. Hindi po kami handa sa kahit anong gulo. Yun na nga ang problema Ang yayabang ng mga nasa gobyerno natin, nakaalam mo, ang Pilipinas kayang-kayang makipagsabayan sa gera. Si Pangulong Duterte nga sinabi na nga hindi natin kaya. Tayo, bumibili pa lang tayo ng gamit. Ang China, kumpleto na. Sobra-sobra na. Ngayon, kaya lang tayo lumalakas ang loob, yumayabang, dahil kasang-kasa tayo sa sinasabi ng Amerika na meron tayong mutual defense treaty. Kaya nga sabi ni General Luna, di ba? Huwag kayong maniwala sa salita ng mga Amerikano. Di ba? Yun ang sinasabi ni General Luna na sana tumatak sa isip natin kasi ang pagiging makabayan natin yun wala na sa lugar Yung makabansa natin wala na sa lugar. Puro yabang na lang, hindi na gumagamit ng isip. Tandaan nyo, ang bakbakan ngayon hindi na sa grounds. Missile na po ang bakbakan ngayon pagdating sa gera at wala tayo nun. So sana magising dito ang gobyerno. Makita nila kung ano yung sentimiento nitong mga sumisigaw na pababain na sa pesos si Bongbong Marcos kasi hindi naman sila sisigaw ng ganyan kung wala silang nakikitang kahinaan ng ating Pangulo. So abangan natin sa mga susunod na araw kung ano yung magiging sagot dito ng gobyerno. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi.